Cheers ganap nga mga kaisla. Gigising akong maganda. Charot! Pero bago ang lahat, maghipos ko sa akong hinigdaan. Basig, makasab-an ang Disney Princess. Karong adlaw ay mga kaisla no, mga ligo mi sa pabilyon. Kay karong adlaw man good mga kaisla, birthday sa akong mama o birthday sa akong tito Coco. At opo, sabay po sila. Pero hindi sila kambalha. Pero syempre, kung may birthday, dapat merong handa. Kaya matik, mo grahams na dayon. Kung mauda ay ng mga ingredients mga kaisla. Sa paghimo sa graham. Hay nako, bisalog na gudtaan. Paborito ko talaga tong grahams mga kaisla no, lalo na kapag hindi siya sobrang tamis. Hindi pong hindi ka mauumay sa sweetness niya. Si OA. Pero mga kaisla no, perfect good siya kaayo pang himagas. Thank you dahil no, sa ako mga auntie na nag-sponsor sa panghanda nila mama og tito Coco. Grabe man dahil kaseryoso sa akong nawongara. Mas masarap yung grahams mga kaisla no kapag maraming mangga. Kaya dinadamihan ko talaga yung paglalagay ng mangga dyan para mas malasa. At syempre kung merong mango grahams, meron ding macaroni salad. At syempre dahil tapos na ako gumawa ng mango grahams, ito tingin-tingin na ako kay la mama. Dahil nagluluto sila ng ubi halaya. At panay nga ang halo dyan ng tita Naning para hindi masunog. At syempre dapat mga kaisla no, alalay lang din ang apoy dito. Hindi masyadong malakas at hindi rin masyadong mahina ang apoy. Syempre mga kaisla no, bukod sa mga panghimaga, syempre meron din kaming mga pangulam. At si Tito Dudong nga ang nakatoka na magluto ng ulam. At syempre habang ako ito, pa-video-video lang sa kanila, adobong native na manok nga mga kaisla ang niluluto dito ni Tito Dudong. At ito na nga lahat mga kaisla ang panghimagas namin. At kumakanta nga dyan si Tito Dudong. Ako'y nagmamahal. O, diba may pakulot-kulot panghimagas nga mga kaisla ang niluto namin dito. Merong ubi halaya, merong macaroni salad at merong mango graham. At ito nga pala mga kaisla, paalis na kami. Tanga ako nakapag-video nito nung pasakay kami ng bangka. At dahil nga sa nagmamadali na rin kami. At bali nga 2 bangka ang ginamit namin dito. Sila mama nasa kabilang bangka nakasakay pati ang kapatid ko. Kami dito nila tita Naneng at ni tita Dayday. At sobrang lapit nga lang mga kaisla ng Pavilion Island sa isla kung saan kami nakatira. Kaya every time na merong occasion, dyan talaga kami napupunta. At bukod nga sa sobrang ganda niya, meron pa siyang lagoon na sobrang lamig ng tubig at perfect pang outing kasama ang pamilya. Kaya every time talaga napupunta kami dito, sobra ako na sa mga rock formation na parang nasa El Nido ka na din. Ito nga ang first outing namin mga kaisla kasama sila tita Naneng at si Tito Dudong. Kaya feeling ko sobrang mag-i-enjoy talaga kami. At syempre baka mas lalo ako mag-i-enjoy kapag may nakita akong gwapo. Uy! Pero mga kaisla no, share ko lang. Nung bata ako parang naiinggit ako sa mga kalaro ko na nagapunta sila dito tuwing San Juan, kami hindi. Kaya parang ako curious ako kung ano talaga itsura ng Pavilion Island sa malapit. Kaya nung nakapunta na kami dito, sobrang na-amaze talaga ako mga kais. As in promise, sobrang gandang-ganda talaga ako. Lalo na yung lagoon. Kaya yung unang beses namin napunta dito nila mama, sinulit ko talaga. As in maghapon ako nagbabad sa tubig. Tapos nung mga bata pa kami, sobrang negra ko talaga noon. Tapos maghapon pang babadan sa dagat, samot og kanigra. So syempre, lagi kong kalaro nun yung pinsan ko na si Dominic. Hanggang ngayon talaga close pa rin kami. Parang siya yung pinsan ko na naging best friend ko. Kaya nung unang punta talaga namin dito sa Pavilion, sobrang saya naming dalawa talaga. Tapos naalala ko pa noon, bago kami pumunta dito sa Pavilion Island, bumili muna kami ng Indian Mingo. Pinakad ko pa siya. Habang ako'y nagasungki. Parang kasarap maligo ng dagat na meron kang inungot na Indian Mingo. Lalo na pa naman pagbabad ka sa dagat, no, parang nakakagutom talaga. Lalo't mga bata, syempre naghanap talaga ng mga pagkain. Kaya nga sa tuwing naaalala ko, napapangiti talaga ako. Parang nakakamiss yung pagiging bata. Pero syempre, ganoon talaga, hindi tayo habang buhay na magiging bata. Tatanda at tatanda talaga tayo. Pero syempre, habang tumatanda tayo, marami tayong natututunan sa buhay. Mas lalo tayo nagiging matured sa buhay. Hindi lang sa sarili natin, pati na rin sa mga taong nakakasalamuhan natin. Uy, nag-iwat si OA. At gari-gari mga kaisla, no, doon naman sa among destination. Uy, destination. Kahit maraming beses na kaming pabalik-balik dito mga kaisla, hindi talaga ako nagsasawa. Sobrang linaw pa ng tubig dito. Nakikita mo talaga yung mga corals. At nauna na nga sa amin dyan sila mamang nakadunggo. Malapit sa may lagoon nga kami pupesto. Kasi may malapit doon na pwede naming mapesto at malagyan namin ng mga pagkain. At syempre, masisilungan na rin. Dito pala mga kaisla, no, kitang-kita mo na talaga yung linaw ng tubig. Tsaka parang ang sarap na magtampisaw. Yung mga bata nga na nakasakay doon kila mama, ayun, nagsitalunan na. At saka mga kaisla, malalim pa pala yung tubig dito. Tayo pa yung dagat dito kaya malalim pa talaga siya. Sobrang excited siguro talaga ng kapatid ko dyan kaya una siyang bumaba. Medyo malayo pa yan sa pupestuhan namin. Talagang mapapagod sila niyan kakalangon. Hay, ewan ko na lang talaga sa mga bata na yan. At ayun nga pala yung tito ko yung may birthday. At ditong mga kaisla, no, kami pa lang yung tao. Talagang inagahan talaga namin kasi pagka mamaya pa marami ng tao dito at baka wala na kaming mapupestuhan. Yan nga mga kaisla, no, na sila mama nakababa ng bangka. Kung titingnan mo yung dagat dito, parang sobrang babaw niya lang, no, kapag nasa bangka ka. Pero kapag bumaba ka, ang lalim na talaga. Yung tipong hindi mo siya matutungkad. I mean, yung hindi mo siya maaabot ng paa mo. At ayun nga sila mama, nauna silang pumunta ng lagoon. Sobrang kipo talaga ng pasukan yan papunta ng lagoon. Pero magkakasya pa rin naman yung tao. Sila yung nakikita nyo parang may butas na malaki sa bato, tapos may mga tao. Diyan kami pupesto. At malawak nga pala yung sa loob niyan. Ano ba pa? Dito nga mga kaisla, nililipat na nila Tito Dudong yung mga pagkain. Dahil nga malalim yung tubig, gumamit sila ng yapak. Marigani mga kaisla, rin ako nakapag-video na pagbaba namin na bangka kasi baka mabasa yung cellphone, wala kaming pang cover. Malalim yung tubig. Langoy talaga kami. Sobrang nakaka-amaze yung mga rock formation dito mga kaisla, no? Isipin mo pa lang na how amazing God creation. Ay, nag-English manay. Tapos yung buhangin dito mga kaisla, sobrang pino. Yung para siyang pulburo. Tapos sobrang puti ng buhangin.
Hugas ako kanina. Ito nga mga kaisla, nakahuli si CJ tsaka si GC ng Nemo. Huy, ibalik nyo yun, baka hinaharap na yun ni Dory. Nahuli namin sa malalim. Kapakawalan din namin kagad yan. Pumasok nga ako dito kay Isla dahil sa curiosity. Kasi dito sa pinapwesto namin, meron pang isang kuweba. Astig no? Yung tipong akala mo siya sinemento, tapos sinadyang ilagay dyan. Tapos yung sa mga bato may mga nakasulat na pangalan. Nagtataka nga ako kung para saan ba yan. Kung susulat ko ba dyan yung pangalan natin, magkakatuluyan ba tayo? Ay, makukurot ni mama. Si Uy. Bukod nga doon sa may pasukan kay Isla, meron din siyang parang bintana. Oh, di ba? Pwede na dito tirahan, asawa na lang kulang. Hala. Tapos ito pa mga kaisla, ang astig, heart na nakabaliktad. Sa kaka-focus ko sa camera yan, nalabo na tuloy. Hindi na nga ako nagtagal dyan mga kaisla, lumabas na rin. At ganito nga bumugad sa akin. Ay hala siya, sana all. Sobrang sakto nga pala ng paglabas ko dyan kasi kakain na rin daw pala kami. Ito talaga yung mga gusto ko sa outing kasi ang daming pagkain. Talagang bago matapos ang araw, talagang busog ka rin. Tsaka sobrang sarap din talaga sa feeling na kasama mo yung buong pamilya mo sa outing. Yan nga, kumakain na sila, tapos ako nagbi-video pa rin. Kasi tinatamad yung videographer ko for today's video. Wala siyang 5 piso sa akin mamaya. Ay, hala, yung blackmail. Pero hindi, syempre, hayaan ko talaga siya makapag-enjoy. Pero wala siyang 5. Pero sa totoo lang talaga mga kaisdar, nakaka-enjoy talaga yung ganitong klaseng banding ng pamilya. Pero medyo malungkot lang kasi nga hindi nakarating sila nanay. Kasi nga medyo delikado rin sa kanila magbiyahe kasi nga madulas yung daan. Lalo't meron siya mga kasamang mga bata. Pero it's okay, meron pa namang next time, diba? At ito nga ni mga kaisla, humanamig kaon. Og nangaligo na ang mga person. Og syempre, hindi mawawala ang picture taking. O pack aura. Diba? Ang ganda ng tita ko. At ito nga mga kaisla. Bida-bida ako. Gusto ko magpa-video. Tapos sana magpa-picture na din. Kaso, ayun. Nadulas man ang Disney princess. Ayun nga ulit mga kaisla, hindi ako nakapag-video ng pagsakay namin kasi malalim pa rin yung tubig. Syempre, natakot ang person na baka mabasa ang cellphone lalo na wala kaming pang-cover. At mga alas 4 na rin pala ito ng hapon. Pauwi kami. At syempre, nagikapoy ang mga person. Huwag kalalangoy. At pero syempre, sulit na sulit din. Nag-enjoy kaming lahat. At ito nga banda mga kaisla, no, medyo natatawa ako. Kasi pabida-bida to yung kapatid ko. Pinahiriritan ba naman yung bangka? Sa kabilang bangka kasi sila nakasakay. Tapos siya yung pinahawak ni Papa ng bangka. Kaya ayan, nagbinurit. Ay, talagang makukurot. At sa wakas nakauwi na rin kami dito sa bahay. Ewan ko ba kung bakit ako sumasayaw dyan. Siguro masyadong muna ako napapasaya. Uy, ay talagang makukuro. At dito nga mga kaisla ay naligo na kami ng balon at para makapagpahinga na rin kami. Nagpapalit-palitan nga rin kami dyan sa pagtimba para makaligo yung isa. Habang yung isa nagtitimba, o diba habang naliligo, maura-aura pa talaga ako. Karapos ko nga dyan maligo, si mama naman ang titimbaan ko. At para naman makaligo na rin siya. Syempre, maraming salamat sa panonood mga kaisla. Bye-bye!